So ito na ang katuloy ng susunod nating topic sa Volume 10 kung saan ngayon ay malalaman natin ang totoong kapangyarihan ni Mariabel, sino nga ba siya at bakit nga ba magkasundo silang dalawa ng kanyang lolo na si Granbel. Kaya naman wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Kagaya ni Rimuru, si Mariabel ay isang reincarnated na tao kung saan sa dati nitong buhay ay isa siyang ruler sa Europe na siyang kumokontrol sa economy at mga digmaan dito. Sa kabila ng mga digmaang nagaganap sa kanyang paligid ay masayang nabuhay si Mariabel sa dati nitong mundo hanggang siya ay malagutan ng kanyang hininga. Nabuhay muli si Mariabel bilang prinsesa sa bansang Siltroso at ang lahi na kanyang kinabibilangan nang siyang namumuno sa buong Western nation bilang Panginoong may lupa. Sa mundong pupuno ng halimaw ay hindi basta-basta pwedeng magkaroon ng digmaan ang mga bansa at doon ay nagkaroon ng tinatawag na Western Council kung saan binuo ito ng isang tao at ito ay walang iba kundi si Granbel Rosso. Walang nakakaalam kung gaano na talaga katanda si Granbel Rosso at sa 5 elders na kumokontrol sa Western nation ay siya ang masasabing pinakamataas. Ang mga anak ni Granbel ni minsan ay hindi pa siya nakita at kahit mismong mga kapatid na lalaki ni Mariabel ay hindi pa na-meet ang 5 elders subalit ibahin natin ang katangian ni Mariabel Rosso. Pera ang kailangan sa pag-unlad ng sibilisasyon ng isang lugar at alam naman natin na ang barter ang unang ginamit ng mga tao dati at napalitan naman ito ng ginto or silver upang ipangbayad sa isang bagay. Hindi nagtagal ay lumabas na ang papel na pera upang gamitin sa pakikipagkalakal kung kaya't nagkaroon ng mga bangko kung saan pwedeng ipalit ang ginto sa isang papel na pera at ang lahat ng aking nabanggit ay na-dominate ng isang babae na si Mariabel Rosso. Kilala si Mariabel bilang financial genius sa dati nitong buhay at dahil naalala pa niya ang lahat ng kanyang memorya ay nabiyayaan siya ng isang unique skill na greed na siyang original na nanggaling sa 7 kasalanan ng mga tao o mas kilala natin sa tawag na 7 deadly sins. In terms of intelligence, si Mariabel ang masasabing pinakamalakas na taong ipinanganak sa Rosso family dahil sa kanyang ability na may kakayahang makita ang desire o kagustuhan ng isang tao kung kaya't ginagamit niya ito upang kontrolin sila. Sinimulang kontrolin ni Mariabel ang mga taong nakapaligid sa kanya at hindi siya nangangamba dahil alam niyang hindi naman advance ang kultura sa mundo kung nasaan siya ngayon. Nakapag-decide si Mariabel na sasakupin niya ang mundo kung saan siya pinanganak muli hanggang sa naging 3 taong gulang na siya ay doon niya na na-meet ang kanyang lolo na si Granbel Rosso. Nang magkita ang dalawa ay napagtanto ni Mariabel na special si Granbel dahil hindi raw ito katulad ng kanyang kapatid, ng kanyang ama o kahit ang mga yaya na nasa kanyang paligid dahil ang tingin lamang niya sa mga ito ay isang alagad lamang. Kaya naman nang makita ito ni Mariabel ay hindi na ito umakting pa sa harap ng kanyang lolo at tanong sa kanya ni Granbel, so hindi mo na ba pinaplano na kontrolin ako? Nang marinig ito ni Mariabel ay narealize niyang tama ang kanyang instinct na huwag gaguhin si Granbel dahil maaaring ikamatay niya ito sapagkat ang kanyang skill na greed ay hindi naman ganun kalakas. Maaaring makontrol niya daw si Granbel sa paglipas ng panahon subalit mukhang hindi raw siya bibigyan nito ng pagkakataon. Kaya naman dahil kailangan din naman niya ng tulong ni Granbel ay nagsabi na ito ng katotohanan. Wika ni Mariabel ay nakikita niya daw ang kagustuhan ng isang tao at sa pamamagitan ng pagpapasigla dito ay nakokontrol niya ito ayon sa kanyang will subalit iba raw si Granbel dahil ang ambisyon nito ay mas mataas kung ikukumpara sa iba pero ang will nito ay malakas na siyang naitatago niya pa rin. Tanong ni Granbel ay sino raw ba talaga itong si Mariabel at sagot naman ni Mariabel ay siya daw si Mariabel the Greed at doon ay natawa si Granbel at nagustuhan ang ugaling pinapakita ni Mariabel. Nang magkasundo ang dalawa ay nagbahagi sila ng mga impormasyon at sikreto sa bawat isa at doon ay nalaman ni Mariabel ang kalagayan ng Western nation at ang tungkol sa mga Demon Lords. Sa kabilang banda ay binahagi naman ni Mariabel ang kaalaman niya sa kanyang nakaraang mundo at ang kakayahan ng kanyang ability. Sumugal si Mariabel sa kanyang ginawa sapagkat siya ay isang 3 taong gulang pa lamang at napagtanto na mahirap mabuhay kung aasahan lamang niya ang kanyang sarili. Kaya naman sinabi ni Granbel na kung ano man daw ang mangyari sa kanya ay si Mariabel na daw ang magpapatuloy ng kanyang ambisyon sapagkat ang gusto lamang niya ay kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa ilalim ng pamumuno ng Rosso family. Nang mabuo ng dalawa ang samahan na walang sino man ang makakabuwag ay simula nun ay nalaman na din ni Mariabel ang kapangyarihan ng Rosso family at mga sumusuporta dito pati na din ang totoong katauhan ng God Luminous. Upang mapagtanggol ni Granbel ang kanyang totoong pagkatao ay kumikilos
Luminos ito bilang isa sa mga 7 luminaries at doon na nalaman na din ni Mirabel na ang totoong kapangyarihan ng Western Nation ay ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Luminous Valentine. Ngayon ay 10 taong gulang na si Mirabel na siyang pangalawa kay Granbel at handa na pabagsakin ng bagong Demon Lord na siyang ating bida na si Rimuru Tempest. So medyo maikli lamang itong video natin ngayon, pero sa next nating review ay mahaba-haba na ito, kaya naman mag-like, follow and subscribe na din para updated ka sa mga susunod nating video. Hanggang dito na lamang, goodbye!